na po ang lahat. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ginugunita si San Francisco de Sales, obispo at pantas ng simbahan. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, upang mailigtas ang mga hinirang mo, niloob mong ang obispong si San Francisco ay makibagay sa lahat ng tao. Ipagkaloob mong ang kaniyang pagkauliran sa matiyagang pagmamalasakit sa kapwa ay lagi naming maipamalas sa paglilingkod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Mga kapatid, ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya'y tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat nasasalig ito sa lalong mahahalagang bagay na ipinangako. Kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangailangan ng pangalawa, ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, "Darating ang mga araw na ako'y makikipagtipan ng panibago sa bayang Israel at sa angkan ng Huda, hindi tulad ng pakikipagtipan ko sa kanilang mga ninuno, nang akayin ko sila mula sa Ehipto. Hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila'y pinabayaan ko. Ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel, pagdating ng mga araw na iyon.
Itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos, at iuukit ko ang mga ito sa kanilang puso. Ako ang magiging Diyos nila, at sila namay magiging bayan ko. Hindi na kakailanganing ituro ni numan sa kanyang kababayan o sabihin sa kanyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y kikilalanin nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Sapagkat ipapatawad ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan at lilimutin ko na ang kanilang mga kasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalan niya ng bisa ang una, at anumang nawawalan ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaop palad. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaop palad. Panginoong Diyos, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaop palad. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay pawang magahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaop palad. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya yaong magahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaop palad. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Pinakasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kaniyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang. Si Simon na tinaguruan niya ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres,
Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito na tinawag at pinili ni Jesus Nazareno ang kaniyang magiging 12 apostol at binigyan sila ng kapangyarihan upang magpalayas ng mga demonyo, mangaral at pagalingin ang mga may sakit at may karamdaman. Kung inyo pong mapapansin, napakasimple lamang ng pinagmulan ng mga apostol. Hindi po sila mga hari, hindi sila mga prinsipe, at hindi sila ang mayayaman sa lipunan. Masasabi nating napaka-ordinaryong tao nila. Sila ay mga mangingisda ang karamihan sa kanila. Bagamat simple ang kanilang pinagmulan, pinili at tinawag sila ni Jesus Nazareno. Ang ibig sabihin po nito, hindi sa kanila nagmula ang kusang paglilingkod. Ang pagtawag at pagpili ay nagsimula sa Diyos. Walang sino man sa mga apostol ang nagpresenta o nag-volunteer upang makasama si Jesus sa misyon. Hindi rin sila pinilit ni Jesus. Sila ay malayang sumang-ayon sa paanyaya ng Diyos. Dito, mapapansin po natin na ang misyon ay galing sa Diyos. Sa Kanya nagmumula ang lahat ng gawaing pangkaligtasan at hindi sa tao. Ang mga tao nakikibahagi lamang sa mga gawaing pangmisyon ng ating Diyos. Kaya nga sinasabi natin that mission flows from the heart of God. Ang misyon ay bumubukal at umaagos sa puso ng Diyos. Noong likhain ng Diyos ang sanlibutan, taglay na niya ang pagiging misyonerong dos. Hindi pa tayo nagmimisyon sa mundong ito. Nagsisimula ng gumawa ng mga misyon ang ating Panginoon. Kaya dalawang mahalagang salita para sa ating pagninilay sa araw na ito. Unang-una, pagtugon. Kaya po tayong lahat naririto sa mga sandaling ito dahil tayo po ay inanyayahan at tinawag ng Diyos. Tayong lahat ay pinili niya dahil mahal niya ang bawat isa sa atin. At ang pagpunta natin sa mga sandaling ito ay pawang pagtugon natin sa paanyaya ng Diyos. Ang debosyon natin tuwing Biyernes ay isang paraan ng pagtugon.
Lahat tayo inanyayahan. Lahat tayo tinawag ng Diyos. Subalit kung inyong mapapansin, hindi lahat tumugon. Kaya mapalad tayo dahil tayong naririto. Ibig sabihin, tumugon tayo sa mapagmahal na tawag at paanyaya ng Diyos. At alam natin na tayong lahat na tinawag at pinili niya ay kaniyang pagpapalain. Nagbubuhos ang Diyos ng mga biyayang siksik, liglig at umaapaw sa kaniyang bayang pinili at hinirang. At alam naman po natin na walang taong tumugon na pinabayaan ng Diyos, sapagkat ang Diyos kailanman hindi nauubusan sa kaniyang mga biyaya at pagpapala. Kaya't bagamat marami mang pagsubok, hindi mauubusan ng kapangyarihan at lakas ng Diyos upang tayo'y kaniyang patatagin. Kaya't makaranas man tayo ng mga problema at pagsubok sa buhay, makakaasa tayo na hindi tayo iiwan at pababayaan ng Diyos. Tayong lahat na tumutugon sa kaniyang paanyaya at imbitasyon. Kaya maaari bang pumalakpak ng malakas? Ang mga kadiboto nating mapapalad sapagkat sila ay palaging tumutugon sa paanyaya ng Diyos. Ikalawa, pagmimisyon. Naitanong na po ba ninyo sa inyong sarili kung ano nga ba ang pangunahing misyon ng inyong buhay sa mundong ito? Tayo pong lahat ay hindi lang basta tinawag. Hindi lang tayo basta tumugon. Kung hindi, binigyan pa tayo ng kapangyarihan ng Diyos upang tayo ay magmisyon, upang ipamalita sa buong mundo ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon, ang mabuting balita ng kaligtasan at ang panawagan ng pagbabalik loob. Minsan, maitatanong natin sa ating mga sarili, Father, pwede ba akong magmisyon? Tindera lang naman po ako. Labandera lang naman po ako sa amin. Construction worker lamang ako. Mangingisda at isang magsasaka sa aming probinsya. Tatandaan natin, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, mga ordinaryong tao, ang 12 apostol. Ordinaryong tao, ang mga hinihirang at pinagkakatiwalaan ni Jesus Nazareno upang maging kaniyang apostol at mga disipulo. Kaya't huwag tayong magduda sa ating mga sarili at sa ating kakayahan. Anumang katayuan, anumang estado ng ating buhay, mahalaga tayo sa Panginoon upang maging instrumento niya sa kaniyang misyon. Uulitin ko po, sapagkat ito'y napakahalaga. Huwag tayong magduda sa ating mga sarili dahil anumang katayuan at estado ng ating buhay, pwede tayong maging instrumento ng Diyos sa kaniyang misyon. Pwede tayong maging kasangkapan at daluyan ng Diyos upang ibuhos ang kaniyang awa at pagmamahal sa lahat. Basta ang mahalaga, bubuksan natin ang ating mga puso at ibibigay natin ang ating sarili para sa misyon ng Diyos. Maglaan tayo ng oras at panahon upang makinig at sundin ang kalooban ng Panginoon.
Sa ganitong paraan, tayong lahat, kahit sa pinakasimpleng paraan, magiging katuwang, kasama at disipulo tayo ni Jesus Nazareno sa kaniyang misyon sa mundong ito. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bilang banal na bayan na tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang ipalaganap ang mabuting balita ng kaniyang paghahari. Iluhog natin ang ating mga pangangailangan sa Ama na nag-aaruga sa atin. Sa bawat panalangin ang itutugon, Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga tinawag sa simbahan na mamuno sa bayan ng Diyos, naway magkaroon ng tapang na ipalaganap ang Ebanghelyo ni Hesukristo saan mang sulok ng mundo. Manalangin tayo. Diyos na tumawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga naghahanap sa Diyos, naway matagpuan nila ang kaliwanagan at buong kaloobang tumugon sa paanyaya ng Diyos na makasama niya. Manalangin tayo. Diyos na tumawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga kabataan, naway marinig at makilala nila ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay na paglilingkod. Manalangin tayo. Diyos na tumawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan at lakas mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos na tumawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang ating mga mahal na yumao, naway makapahinga sa kapayapaan ni Kristo sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Diyos na tumawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos na tumawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Diyos Ama sa langit, tinawag mo kami mula sa mga ordinaryong pagkakataon sa aming buhay. Hayaan mo na bigyan kami ng iyong espiritu ng lakas na bigkasin. Panginoon, narito ako upang sundin ang kalooban mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Kung Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at butin ng trigo, upang maging dugo't katawan mo.
Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming ining pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ginanap naming paghahain, nagdudulot ng kaligtasan. Ang aming puso ay pagningasin nawa ng iyong Espiritu Santo na nagpaalab kay San Francisco para siya'y umamo at makaakit ng mga nagmamahal sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na siya na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Francisco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesu Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kaming
paintulot sa tukso at iradya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Pag umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Mahal na po, Jesus Nazareno, kasalanan namin pinasan mo. Buhay mo ang naging sakrisyo, kabayaran sa bayang nagsusumamo. Ikaw ang aming lakas at pag-asa, nagbibigay sigla sa buhay namin puno ng dusa, sa pagsubok at pangamba. Ikaw ang aming gabay, sa iyong mga kamay, buhay namin inaalay.
O mahal na poong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang hatid mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Panibaguhin mo kami, Panginoon, naayon sa karunungan mo, upang masundahan namin ang landas patungo sa'yo. O mahal na pong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang hatid mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. O mahal na pong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang hatid mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Announcement. Muling ibinabalik ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage Batch 2 sa darating na ika-18 hanggang ika-20 ng Pebrero. Halina't magdasal at maglakbay sa iba't ibang simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo, kasama ang kadiboto natin na si Revered Father Robert Arellano, LRMS. Ang mga flyers ay available sa ating information guard, katabi ng ating finance office. Maaari din kayong tumawag sa numerong 0927-8195-959. Para sa karagdagang impormasyon, ito po ay limited slots only. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and prayer booklet in English or Tagalog. Ang Nazarene Catholic School ay paaralan ng Basilica Minor
at Pambansang Dambanan ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 25-26. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Meron din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyon pinansyal, diskwento, at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidibusyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magtaguyod sa aming pagtulad sa pag-ibig at matiyagang pagmamalasakit ni San Francisco upang aming makamtan ang kaluwalhatian sa piling mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Narinig po natin sa ating paanyaya na muling inihahandog ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage sa darating na February 18 to 20. Ito po ang ikalawang pagkakataon na kung saan tayo ay magkakaroon ng pilgrimage outside of Luzon. Kaya ang lahat ay inaanyayahan kung kayo ay mayroong pagkakataon na makibahagi sapagkat ito ay limited slots only. Isa po sa highlight ng pupuntahan
ay ang mapaghimalang imahe ng Candelaria na matatagpuan sa Haro Katedral. Gayon din po ang seminaryo ng mga ibang obispo at ng ating butihing yumaong Cardinal Sin ay pupuntahan din sa St. Vincent Ferrer Seminary na kung saan may milagrosang imahe ng Miraculous Medal. So ang lahat ng mga interesado maaring makipag-ugnayan sa numerong 0927-819-5959. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen, dasalan at mga panyo upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.